Eto talaga guys na dapat habang bata pa tayo at malakas at kumikita dito sa ibang bansa ay ma-realize na natin ang bagay na ito. Hindi kung kailan na matanda na tayo saka natin ito maiisip na dapat meron tayong ipon, meron tayong pensyon at may sariling bahay para pagtanda natin ay hindi naman tayo pagpapasapasahan ng ating mga anak or ng inyong mga anak at baka gawin lang kayong katulong, tagaluto at tagaalaga ng bata at itaboy kayo ng inyong kapamilya kung saan-saan dahil nga wala na kayong pera. Actually, noon pa man ay narealize ko na din ito para sa aking nanay or mama na tumatanda na. Kaya ito ang ginawa ko na sasabihin ko sa huling parte ng video. May nabasa ako sa social media, sabi niya na matanda na daw siya, 40 years na siya dito sa Japan. Tapos namatay na yung asawa niya, tapos pinapauwi daw siya sa nag-iisa niyang anak sa Pilipinas. Umuwi na lang siya kasi matanda na para makapagpahinga daw. Tapos ang nangyari, nagdadalawang isip pa siya kasi wala nang maglilinis daw sa puntod ng asawa niyang Hapon. Wala naman silang naging anak ng Hapon. Kaya mag-isa lang na siya dito sa Japan. So, yun nga, pinapauwi siya ng anak niya sa Pilipinas para daw makapagpahinga. Tapos mga sis, umuwi nga siya. Pinagbigyan niya yung anak niya para makasama din niya yung anak niya, no? Hindi naman daw niya in-expect mga sis na naging katulong siya, tagalaba, tagaluto, tagaalaga ng 3 apo. Imbis na makapagpahinga daw siya, naging katulong pa naman daw siya. Sinusuportahan naman daw niya yung anak niya kasi lang, di ba matanda na nga siya. So nag-decide siya mga sis na babalik ng Japan. Bumalik siya ng Japan kahit mag-isa na lang daw siya. Bumalik siya ng Japan, at least peaceful daw, mag-isa siya. Pinagkakasya niya yung sahod niya, ganyan. Tapos nag-ipon-ipon na lang daw siya para pag tumanda na siya sa Rojin Homes na lang siya. It really hit me, na para bang ganun pala tayo pag tumanda, So, na-realize ko din, naisip ko yung mama ko noon, mga sis, gustong-gusto niyang mag-asawa gustong-gusto niyang magkaroon na ng sarili niyang bahay. Sabi ko, bakit ba gustong-gusto mo diyan ka na lang kina kuya, ganyan ako magsabi sa kanya. Doon ka sa kinang ganito, ganyan, doon ka. Nagkahanap ba siya ng sabi niya, alam mo ang sagot ng nanay ko, nagkatulong ako ng mahabang panahon sa Abu Dhabi, sabi niya. Tapos, ganyan, makikitira ako sa mga kapatid mo. Gagawin lang akong tagaluto at tagabantay ng mga apo. Pagod na ako kakabantay ng bata simula nang nagtrabaho ako abroad, sabi niya talaga. Naalala ko tuloy yung mama ko na kaya pala siya, gustong-gusto niya talaga kahit maliit yung bahay niya ngayon. Alam niyo guys, binilhan ko yung mama ko ng bahay na maganda dapat. Tapos, higay namin yung perang pambayad sa bahay. Emergency yun, 150,000 ba? Yun, 115. Hindi ko na rin masyadong maalala. Nandito si mama sa Japan noon kasi nga, yun din, pinagbantay ko rin siya ng bata kasi nga magkukuha ako ng menkyu sa sa pagdadrive dito sa Japan. Walang bantay si Nene. Kaya kinuha ko siya. Bantay din siya ng bata. Pero, ang kapalit naman nun sis, talaga namang sabi ko sa kanya na anong ganito, gusto mo ganyan. So may biglaan na emergency na binibentang concrete na magandang bahay na may tindahan sa harapan ng basketball court doon sa sa malapit sa tinitirhan ni mama. Yun ang niligawan niya na bilhin ko. So binili ko mga sis, pinadala namin ang pera doon sa kuya ko. Sabi pa ng kuya ko, ayan na, nabili ko na, ganito, ganyan. Pero but mga sis, halos pag, nung nalaman ng mama ko na hindi nabili ang bahay, kasi may tumawag, may nag-report sa amin. Kaya nandito pa lang si mama sa Japan, naglulupasay na. Kayo nang sinasabi ko ang daming nangyayari na hindi ko gusto talaga. Pero napapatawad at mapapatawad mo dahil mga pamilya mo lang. Tapos naalala ko yung nanay ko, gustong-gusto niya mag-solo kasi ganyan pala ang nagiging experience niya. Yung tagabantay ng bata, which is totoo naman, nung pumunta din siya sa akin, tagabantay ng bata, pangluluto din. Kasi parang natin ang sama, parang natin, pag nanay natin, yung parang
parang obligasyon nilang magluto talaga, obligasyon nilang gumalaw talaga, ano, which is, Diyos ko, it really hit me that story. Sino yung vlogger na yon, yung story niya, kasi isipin mo kung tayo, lalaki na ng mga bata natin, magkakaanak, pupunta tayo sa kanila, matanda na tayo, gagalaw at gagalaw tayo. Aasahan at aasahan tayo sa kusina talaga kasi mga mami nga tayo, 'di ba? Alam nilang expert na tayo diyan. Yan ang pinagkakatandaan natin, yung nasa kusina tayo. Isipin natin mga guys, pag mga 60 years old na, tama na, uy, pahingahin na natin yung mga nanay natin. Huwag natin gawing sa kusina, sa mga pag-alaga ng bata. Diyos ko, pasalamat nga sila at graduate na sila sa pagpapalaki sa atin. Naawa talaga ako. Tapos isipin mo, bumalik na lang siya sa Japan. Ibalik natin yung kwento, ha. Bumalik siya sa Japan, kahit mag-isa siya, at least may sarili siyang peace, may sarili siyang, ang inaalagaan niya na lang, ang inaalala niya na lang yung sarili niya. Kasi dapat mga sis, pag 60 years old yung mga nanay natin, dapat mag-focus na lang sila sa isipin nila yung sarili na lang nila, no? Wag nang yung iba, wag nang bigyan ng stress na ibang bagay, mag-alaga ng apo, kung anong lulutuin, ganyan, dahil nakatira ka sa akin. Hindi dapat ganun. Dapat pahingahin talaga yung mga nanay. Tapos eto nga, bumalik na siya dito sa Japan. At least may peace siya. Tapos nag-ipon-ipon na lang siya para sa pambayad niya sa Rojin Homes. Ang Rojin Homes ng Japan, guys, yun yung mga pupuntahan ng mga matatanda na. Kasi marami talagang Rojin Homes sa Japan dahil wala po talagang mga anak dito na nag-aalaga ng magulang na matatanda na. Ilalagay nila sa Rojin Homes. Kasi mas safe po doon, mas maganda ang alaga, maalaga ang mabuti. Kasi nga, busy-busy ang Japan. Lahat nagsusurvive sa pang-araw-araw na nila, buhay nila, yung mga asawa at may mga anak na, hindi maalagaan talaga yung mga magulang. Kaya kung walang pera pang Rojin Homes, mapilitan sila. Yung iba nga, naku, kung na lang ginagawa nila, may mga masasamang balita na pinatay yung nanay or pinatay yung asawa na matanda, na pinatay yung ganyan, kasi nga hindi na nila kayang alagaan at wala silang pera panlagay sa Rojin Homes. Kaya yung kababayan natin, yung pinost niya na nabasa ko ngayon, na nag-ipon-ipon siya para pang sa Rojin Homes, no? Nakakasakit ng damdamin na may anak siya sa Pilipinas pero pinauwi siya para makapagpahinga, pero hindi naman siya makapagpahinga kasi nag-alaga siya ng 3 apo at naglulutot, naglilinis pa sa bahay. Dapat kung pauwiin nyo ang nanay nyo, wag nyo nang gawing ganon. Pwede namang assist, tulong-tulong, pero wag yung siya na lahat ng aasahan sa ganyan. Kasi papahinga nga yung matanda na di ba? Parang isipin na magiging ganun ang future natin. Kaya mga sis, yung mga 40 dyan, yung mga pa 50, ipon-ipon na ng pang Rojin Homes mga sis. Kasi tayo naman, ayaw din naman natin magiging pabigat tayo, burden tayo sa ating mga anak or kahit kanino. Kaya ako, inisip ko talaga, para boss ako sa Pilipinas, kailangan marami kang pera. Yung mag-aagawan, yung mag-aalaga sa'yo dahil marami kang pera. Yung re-respetuhin ka kahit matanda ka na dahil marami kang pera. Ganun. Real talk. Ganun talaga ang kalabasan mga sis. Kung wala kang pera, sipain ka lang dyan pag matanda ka na. Pero pag ikaw ay may pera, pag-aagawan ka pa kung sino mag-aalaga sa'yo, yun ang totoo. Kaya ipon-ipon mga sis, Diyos ko. So yun nga guys, noon pa man ay narealize ko na para sa aking nanay or mama na tumatanda na siya talaga nagsakripisyo sa amin na palakihin kami at buhayin mag-isa mula pagkabata at nung lumaki na. Kaya ang ginawa ko guys, nung nakaluwag-luwag na ako, ay pinagawan ko siya ng sarili niyang kwarto sa Bicol. Pinapauwi ko na nga siya dahil nagpapadala naman ako sa kanya, pero ayaw pa naman niya umuwi dahil gusto pa niya magtrabaho sa Manila, dahil nga kapag daw siya umuwi at tumambay na lang ay mas lalo siyang tatanda at magkakasakit. So sa ngayon, doon siya nakatira sa bahay na pinagawa ko sa Alabang na maliit lang din naman. Pero nandun kasi ang oportunidad na pwede siya makapagtrabaho at gusto niya umuwi na lang sa Bicol kapag hindi na niya kaya at kapag matanda na siya. So parang choice na lang yun na magtatrabaho na lang siya muna sa ngayon. Kaya sa ating mga OFW, maging paalala ito sa atin na hanggat kumikita pa tayo at malakas pa tayo, ay secure natin ang ating future.
maghulog sa SSS, mag-ipon, at sikapin makapagpundar ng sariling bahay kahit maliit lang para pagtanda nyo ay hindi kayo pagpapasapasahan ng mga anak nyo. Nakakalungkot man pero reality yan. Pero hindi naman lahat ng mga OFW. May mga OFW naman na maswerte sa mga naging anak.